5:10 na, 1 Western Visayas na. 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong Lunes, duha ka insidente sang pagpangbuno nagluntad sa syudad sang Iloilo. 17 anyos nga lalaki nagtaliwan sang ginbuno sang isa pa ka menor de edad sa Rizal Estanzuela, Iloilo City. 116 ka individual apektado sang baha sa pila ka lugar sa Western Visayas sang weekend. Mga litik sa duta na record sa Sipalay City nga ginapatian tugas ang ulan kag linog suno sa CDRRMO. Mga dokumento sa proyekto sang LGU hindi sakop sang Data Privacy Act suno sa Anay COA Commissioner. Kag madinuagon nga performances ginbida sang contingent sa highlights sang Mascara Festival 2025. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, 17 anyos nga lalaki ginbuno patay sang nobyo sang iya anay karelasyon sa Rizal Estanzuela, Iloilo City. Samtang isa pagid ka lalaki ginbawian man sang kabuhi sang ginbuno sang amay sang iya live-in partner sa San Juan, Molo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Rizal Estanzuela sa Iloilo City. Zen? Jerk, duha ka separado nga stabbing incident ang na-record sa Iloilo City sa diin pagpangimo na kagdaan nga hiligot-anon ang motibo sa krimen. Sa sining nga tricycle sa Barangay Rizal Estanzuela City proper, nag-inom-inom ang mga menor de edad kainasang kaagahon. Diri man nabunan kag napatay ang 17 anyos nga si alias Leo sang Barangay Kalaparan, Arevalo. Sa investigasyon sang kapulisan, nagtambo ang mga menor de edad sa birthday party sa lugar. Natabuan nga nag-abot ang anay nobya sang biktima nga si alias Inday kag nobyo sini nga si alias Adrian, 17 anyos. Upod man ang mga ini nga nagainom, ginalantaw nga pagpangimon ang motibo sa krimen. Selos ang aton nga minor victim is according sa aton pangusisa is ex-boyfriend sang ni alias Inday kag ang suspect is ginalantaw naton nga amo na ang current nga nobyo. Nakaangkon sang duha ka pila sa dughan kag may igo pa sa likod si alias Leo. Saksi sa natabo ang abyan sa biktima nga si alias Mike. Nagsuyay kuno ang biktima kag suspect bangod sa babayi kag dito nag-umpisa ang gamo. Ging lagas yung ging gasigo. Uway sa kabalo, may dala ko silyo, gali ang laki. Gimbuno sa dayan. Andas ang insidente, ginsaway pa sang tanod ang mga kabataan kagabi tuhoy sa curfew. Importante sila sagwa, dito lang pinamsulod. Di pagtapos naman sa wahay ni Kagawad, nag-robing naman kami, nandito lang may robing. Ginkustodiya na sang kapulisan ng sospek kag natala na nga pasakaan sang reklamo nga homicide. Nagpamaliban nga maghatag sa payag ang sospek. Wala naman ang iloy sang biktima sa ilabalay bangod masako ini sa pagproseso sang dokumento para makapasaka sang reklamo. Sa San Juan, Molo, ginbawian sang kabuhi ang 26 anyos nga si alias Carl matapos nga ginbuno sang amay sang iya live-in partner nga si alias Puyo. Andes na tabo ang pagpangbuno, ginpahayag sang punong barangay nga nagreklamo pa ang sospek nga ginasakit sang biktima ang iya bata nga si alias Lotlot, 17 anyos. Sang ginsugat na sang barangay tanod ang biktima matapos nga ginpatawag, nakibot na lang sila sa nagkabit ang sospek sa e-bike kag ginbuno ini sa makapila ka beses. Kaya mo tuloy istorya, ginapamangkot pati sa problema, gulpela ang tatay sang bahay, nagangkas sa likod kag gindusa niya dayon mga tabo. Wala matulupangdan sa tanod. Duha ka patang nga pila sa dughan, duha sa butkon kag likod ang naagom sang biktima. Ang ginasundan tagid is ang dati na nilang alitan mo. Kay balan mo ma'am na puno na gid ang tatay sang live-in partner ni alias Toto Carl. Kay daw halos every month na lang sila ginapatawag sa barangay for settlement. Kay gasigi sila away balik nga ang
ila status sa relationship. Ginahulat pa ang desisyon sa magtimbang nga pamilya angot sa insidente tungod wala sila nagakooperar sa kapulisan. Wala naman sang tawang balay sa mga himata sang biktima kag suspect sang ginpadulungan sa news team. Magapangatubang sa reklamo nga murder ang suspect nga padayon pa nga ginapangita. Jert, padayon pa nga ginaimbestigahan sang kapulisan ang duha ka separado nga stabbing incident. Panugyan sang pulis sa mga ginikanan nga giyahan sang maayo ang mga menor de edad agud makalikaw sa kinagamo. Jert? Madamo gen nga salamat sa update. Zen Kilantang Sasa. Mga kapuso, masobra 110,000 ka mga individual na apektuhan sa pagbinaha dala sa malaing nga tiyempo sang weekend. Si Julius Bilacaol nakatuto. Naglabot sa masobra 32,000 ka pamilya nga ginabugusan sa malapit 116,000 ka mga individual ang naapektuhan sa pagbinaha sa Western Visayas ang weekend. Probinsya sang Capiz ang labing apektado nga may masobra 19,000 ka pamilya nga ginabugusan sa masobra 72,000 ka individual. May 3 man ka mga tawo nga ginreport nga napatay sa probinsya. Sa Roa City, ginbaha ang mga mayor nga dalanon. Madamo man nga balay ang ginsulob sang tubig. Bangod sa madalom nga tubig, ang mga rescuer ang nagamit sang hagdan. Isa ka senior citizen ang ginkarga sa labador sa tion sang rescue. Masobra 1,000 ka pamilya nga ginabugusan sang 3,709 ka mga individual ang naapektuhan. Kahapon, ginpaidalom na sa state of calamity ang syudad. Ini kuno ang pinakamalalang ang pagbaha sa syudad. Sa diin almost sa tanan nga mga kabaranggayan, tanan nga kalsada, nabaan gid. Ginsakay ko sang ako nutod sang tricycle. Hindi ko kalakat mo. Sa banwa sa Sigma padayon pa nga ginakayo ang narumpag nga bahin sang highway sa barangay Mianay. Mga motorsiklo kag tricycle ang anay ang ginapaagi dire. Masobra naman 18,000 ka individual ang naapektuhan sa Iloilo. Sa banwa sang estansya, temporaryo man nga na-stranded ang pila ka mga motorista bangod sa pagbaha sa highway. Sunod sa LGU, 13 ka barangay ang apektado. Naglabot sa masobra 1,300 ka individual ang gin-evacuate kag gin-rescue. Isa man ka lalaki ang natrap sa balay sini nga narumpagan sang pader sang isa ka eskwelahan sa barangay Poblasyon Zone 1. Ginbuligan ini sang pila ka mga residente agud ma-rescue kag madala sa ospital. Yara na kuno ini sa maayong nga kahimtangan. Halin siguro sa aton yung mga bukid, no? Kagahalin man siguro sa, kay nag-high tide siya. Isa sa problema diri na sa amon siguro may ara kay ta sang diri sa do poor drainage system. Sa Balasan, Iloilo, may pagtaas man sang tubig ilabi na sa Dalanon. Gani ginpatigayon ang preemptive evacuation. Wala naman makapugong ang malain nga tiyempo sa isa ka kasal sa Barutag Viejo. Ang bride, ginabas ang isa ka lalaki para makatabok sa ginbahaan nga overflow sa barangay Nueva Invention. Sa piyak sa sitwasyon, nadayon man ang kasal suno sa nag-upload sang video. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City LGU wala sa gihapon sang sabat sa ginaligar overpriced nga waiting shed sa molo. Mga dokumento sa proyekto sang LGU hindi sakop sang Data Privacy Act. Suno sa anay COA Commissioner, ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagapabilin ang aton commitment to transparency, good governance, kag open door policy. Pinapasalig ko yun ng akon opisina magapabilin bukas para sa inyong concerns kag subisyon. Ini ang mga ginbuyan ng mga tinaga ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa iya State of the City address sa Oktubre 8. Nagpahayag man ini na dapat pasabto na mga yara sa likod sa mga palpak kag delayed nga flood control project sa syudad. Apa ang ginapahayag overpriced nga waiting shed sa barangay Katilingban Molo nga nagabalor sang halos 800,000 pesos ang wala sa gihapon sang konkreto nga sabat halin sa LGU. Masobra naman tato ka beses nagtingo ang news team magkuha sang pahayag kung dokumento sa Iloilo City Engineer's Office. Apang ginatudlo kami sa spokesperson sa alkalde. Iniman ang sabat sang staff sang Bids and Awards Committee sang ginpadulungan sang news team. Oktubre 6 sang ginpahayag sang alkalde nga ginapareview na ang proyekto. Apang tubtob subong wala sang update. Suno sa anay commissioner sang Commission on Audit, hindi sakop sang Data Privacy Act ang mga dokumento sang proyekto sa gobyerno kasubong sang scope of works.
contract agreement kag breakdown sang budget. Hindi pwedeng mag-apply yung data privacy kasi nga hindi naman private yung may-ari ng ano. These are public information and even the Constitution has guaranteed the citizens access to information. These are documents about public funds. Liwat gin pakigangutan sa news team ang spokesperson sa alkalde nga si Joy Fantilaga Gorzal sa mga adlaw. Apang kasubong nga nagapabungol-bungol ini. Inibangod, wala sa ginasapak ang mensahe sa news team. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Madamo nga salamat, Jert, mga kapuso. Masobra 2 kamilyon nga balor sa suspected Cebu na recover sa 5 ka individual sa Santa Barbara, Iloilo. Samtang 8 ka persona dakupman sa bypass operation sa Bacolod City. Nakatutok Zen Kilantang Sasa. Ginpahigda sa salog ang mga lalaki nga ini samtang ginaimbentaryo sang Provincial Drugs Enforcement Unit ang mga nakumpiskara sa ginkasanga drug bypass operation sa Barangay Agutayan, Santa Barbara, Iloilo. Main subject sang operating team, Sunday alias Bay kag alias Jonel nga ginakabig high-value individual. Nadakpan man Sunday alias Tisoy, alias Kulot kag alias Maymay nga nagapot session sa natabuang operasyon. Na-recover sang kapulisan ang ginabanta 300 gramos nga suspected shabu nga nagabalor masobra 2 million pesos, homemade 22 caliber revolver kag 7 ka bala. Sa Tigmam Sendo, that is why ginuyangan natin ini sang pila ka adlaw, nag-standby kita sang aton mga operatiba. Bangod na natin nga mabalik inada siya kag ang schedule niya na pattern natin is weekend siya nag-tinirdiran. 8 ka street-level individuals ang nadakpan sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit sa bypass operation sa Purok Magtiayon, Barangay 10, Bacolod City, Kainas ang Kaagahon. Ginkilala mga sospek kanday alias Christian kag alias John B. nga taga Barangay San Isidro Haro, alias Patrick sang Iloilo City proper, alias Jenny Mar sang Dumangas kag alias Christian nga taga Santa Barbara, Iloilo. 3 sa mga sospek ang taga Bacolod City. Ginabanta 30 gramos ang suspected shabu nga nagbalor sang 204,000 pesos ang nakuha sa mga sospek. Basta may mga kasubong sila, may tinipon-tipon ng isa ka lugar na nagakantuman ng mga ibang pangayaw. Out of that 8, 5 na ang mga pangayaw. So probably nagkanto sila doon. Galing kay siguro na naubos ang ilang swerte. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman, mga paglitik kag pag-usmod sang duta, ginakablakaan sang mga residente sa Sipalay City. Yaring balita ang itutugan ni Eileen Pedreso. Amat-amat nga nagakatipag ang polusyon sang duta sa bahin sang Barangay Maboroto, Sipalay City. Gilayon bin report sa mga residente sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ilan na diskubrihan bangod sa pagkabalaka. Ginpadulungan sa CDRRMO ang lugar kag didto na kumpirmar ang padayon nga pag-usmod sang duta. May mga litik man sa duta nga nadiskubrihan. Na-verified na mo pagkakanto na mo nga may nababaw yan, may present sa mga cracks kaga dako ang litik, no? Kaga pag-usmod. Sunod sa CDRRMO, bungod sa seryes ang nagluntad nga linog, posible nga naglitik ang duta. Posible tunaan ini isang landslide kag delikado sa mga motorista. Ginkordon na ang lugar kag ginpangitaan na sang LGU sang alternatibong alagyan ng mga motorista. Either na may mga existing na mga minor cracks na sa babaw, na saturate sa tubig, or either man nga result sa mga pagtayok sang duta o kung earthquake, no? Sa isang last nga paglinog to sa Cebu, so kita din nakabansat man, and sa last October 7, so mayari kaya nga ito center diri sa Sipalay nga 5.1 magnitude. Nagahulat pa sang rekomendasyon sang Mines and Geosciences Bureau ang Office of the Civil Defense Negros Island Region kung ano ang himuon sa lugar. Eileen Pedreso, One Western Visayas.
ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, ginapahayag nga soft opening sang Iloilo Terminal Market subong adlaw, wala na dayon. Kita sang mga vendors apektado. Si Kim Salinas nakatuto. May 3 days to fit in. Pagka 20, ready to soft opening. Ini ang pasalig ni Iloilo City Local Economic Enterprise Office Head Maricel Mabacquiao sa pila ka vendors sa Iloilo Terminal Market sang ginpangguba ang mga temporary stalls sang Oktubre 14. Oktubre 30 naman kuno ang ground opening suno kay Mabacquiao. Apang sa pagpakigangot sa news team sa iya subong adlaw, ginklaro sa nga Oktubre 30 pa ang soft opening. Ang ginamin natin last time, nakakatamat sila sa Friday until Sunday, pwede na sila kabilibya sa Monday kung naka-plus-star sila. Bali, makasulod ang mga bumalakal. Galing, wala pa sila natapos. Ang mga apektado nga vendors nagareklamo nga dako nakakaberdihan sa ilang masobra 2 ka semana nga pagbaligya sa igad sang dalan. Hindi ko sila makapagusto sang oras sa pagbaligya kumpara sa mga ginpangguba nila nga pwesto. Bigado budlay. Sobra 70% Pigo lang yan. Prati may mabakalang mugnas. Magluwas diri, ginagwanta man sa mga vendors ang kainit sang adlaw bangod wala sang tabon ang ila pwesto. Amo man ang peligro dala sa mga salakyan nga wala untat sa paglabay sa ila ginabaligyan. Mainit pinidaan bigay doon. Walang alaw, mungguan niya ba diyo? Igaangan nila isang mayong naplastaran. Nagpasalig ang LEO nga wala sang pagsaka sa rental sang stalls kung makasaylo na sa Iloilo Terminal Market. Natala naman ang soft opening sang Iloilo Central Market sa Oktubre 30. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga kapuso, good news naman sa mga nagagamit ng diesel. Lauman ang 70 sentimos kada litro nga pagnubo sa presyo sugod buwas Oktubre 21. Apang hindi naman maayo nga balita para sa mga nagagamit ng gasolina. Ang presyo sini magasakas ng 10 sentimos kada litro. Samtang sa kerosene, may patuman man nga 60 sentimos kada litro nga bukin sa presyo. Ang adjustment sa presyo sa gatong ang ipatuman buwas sa aga. Mga kapuso, 54 anyos nga lalaki gintiro patay sang barangay Tanod sa Manokan sa Oton, Iloilo. Si Kim Salinas nakatuto. Ginbawian sang kamuwi ang 54 anyos nga si Juanito de Leon matapos gintiro ni Freddy de la Peña, 45 anyos, kag isa ka barangay Tanod sa ginagaidan sa mga inugbulang nga manok sa barangay San Antonio, Oton, Iloilo, las 5:30 sa Barusangaga. Ang sospek amo ang caretaker sang Manokan samtang ang kabulig naman ang biktima. Sunod sa kapulisan, nagapangapi ang sospek sang nagbaisay ang duwa. Nagguwa sa kutsilyo ang biktima kag tuyong handuson ng sospek. Apang naggabot sang pusil ang sospek kag nagpalupok sang duwa ka warning shot. Apang sang nagsulong ang biktima, gintiro na ini sang sospek. Igo sa nawala nga guya ang naagom sa biktima. Gindeklarar ini nga dead on the spot. Mataging tiro sa 90 sa biya. Ang 94 na, ibaysay na natabo sa ilan. Nadakpan man ang sospek sa inapurian. Na-recover ang .45 caliber pistol nga gingamit sini. Wala na naghatag sa pahayag ang sospek sa news team nga preso sa Oton Police Station. Apang sunod sa kapulisan nga pahayag sang sospek sa ila. Si victim, pinapasbanda ni suspect na daw siya ni Sarang nagkuha sa mga personalidad ang gamit sa Manokan. Wala yung tiro, posibilidad siya man mapatay. Sunod sa bata sang biktima, nga wala na nakatubang sa kamera. Apisar luyag nila mahatagan hustisya ang biktima. Wala sang ikasarang pinansyal. Rason nga nagpaareglo na lang sila. Apisar sini, ginanda sa gyapon sa kapulisan ang reklamo nga murder. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga kapuso, ang problema sa baha pwede masolusyonan sa bulig sang mga kawayan. Inakagiman pa nga magamitan sang ginakami green gold ginatudlo sa isa ka training kag seminar sa Antipolo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Bangko, lampshade, kag bilog nga bahay kubo, pila lang ini sa mga pwede gamitan sang kawayan. Ang sadto ginatawag nga poor man's timber, ginakabig na subong nga green gold. Sa 27th Bamboo Training kag Seminar sa Carolina Bamboo Garden, nagtipo ng mga negosyante, bamboo grower, kag estudyante.
para makatuon sa nagasanyog nga bamboo industry. Kailangan mapalaganap yung mga paraan din para mabawasan yung epekto ng climate change. Pagka fruit bearing, ang hirap ng i-market tapos mabilis pa siyang, kumbaga seasonal lang siya. So yung bamboo, kumbaga pagka naitanim mo na, after 5 years, mag-harvest ka na. Isa kuno ang mga produkto nga himo sa kawayan sa ginaduso sang DTI Rizal. If they already have their any bamboo products, we can level it up. No, we have the Design Center of the Philippines and we also have our designers to work on it. Sa Antipolo, ginaduso ang bamboo industry development. Dako man na mabulig sa pagtanom sang kawayan para malikawan ang pagbaha. Ang bamboo natin, una, can help in the flood control para mapigilan yung landslides. Kailangan talaga magkaroon tayo ng program na maraming maitanim na bamboo para lahat ng pangangailangan. Hindi lamang construction, hindi lamang food, pero more importantly is save lives. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mapuso highlights naman sa Mascara Festival 2025 ng Inmadinoagon. Barangay Tangob nakuha ang kampyonato sa ginabantayan nga barangay category sa Street Dance and Arena Competition. Samtang zero crime rate tugot nga ginpatuman sa kapulisan sa mga festival site. Yaring balita nga itong gitutukan. Emosyonal ang mga dancer, taga-suporta, kag mga choreographers ang ginlawag ang Barangay Tangob bilang kampyon sa Arena and Street Dance Competition sa Mascara Festival 2025. Worth it kuno ang binulan nga practice kag dako nga gastos. Sa kalipay ko gid nakita ko nga isa na gasto kami dako, nakita ko gid ang bis ng mga dancer. Kada ko gid sa kalipay sa Punuluyo ko sa Barangay Tangob na nag-champion kami. Ginoo sa liwas na walang untat nga pag-guide sa akon, paghatag sa mga ideas ka nag-abot kung paano ko mapalipay ang mga bakulunton, ang mga bisita, pagi sa ginauplas sa South Mascara. 1 milyon ka pesos nga premyo ang ginpauli sa barangay. Ang manok, San Pedro, ang manok, ang manok, ang manok. First runner-up ang Barangay Bata nga nagpauli sang 500,000 pesos. Samtang, second runner-up naman ang Barangay 29 sa paghiya sang ginakilala Mascara legendary choreographer nga si Segundo Panoy Cabalca. Nagpakitang gilas man ang kabataan sa schools category. Apisar malaing at siyempo kag mamunog nga ulan sang Sabado. Liwat nga nagkampyon ang Estefania Elementary School sa pagbalik sang kompetisyon sa schools category. Matapos kinuntat sang tion sang pandemya. We also have to teach our next generation to be resilient. What's the meaning of resilience? More than just conquering storms in life, this is just rain. Nagkampyon ang Barangay Mansilingan sa Electric Mascara Float and Dance Competition. Bangod sa ila sweet entry nga inspired sa cake sang Bacolod. Santo sa tema nga One Smile, One City, One Heart. Inspired ang mga float sa local icons, mga pagkaon kag historic landmarks sa syudad. Wala sa na-record yung dalagko ang krimen sa syudad sa tion sa Mascara Festival. Apang may pila ka medical emergencies nga girespondihan kagabi matapos nagutok ang mga bisita sa Lacson Tourism Strip. May mga bata nga nawala sila ng mga guardian o ginikanan. So always expect nga ang Lacson basta nami ang panahon puno gid sang tao. May grand after party pa nga patigayunon sang Bacolod Gugma Foundation sa Government Center grounds sa October 26. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.
Sa iban pang balita, nagtaliwan na si Anay PCGG Chairman Justice Magdangal Elma. Nagtaliwan siya kahapon sa edad niya 86. Si Justice Elma ang naging Presidential Legal Assistant man ng Anay Presidente Cory Aquino kag Joseph Estrada. Isa man siya sa mga partner sa Mbelo, Gozon, Elma, Parel, Asuncion and Lucila Law Firm. Ang detalye sa haya kag lubong iga-anunsyo sa iya pamilya. Nagapakig-unong ang GMA Network sa iya nalisdan nga mga himata. Balantayan mga kapuso, liwat nga nagluntad ang pagbuga sa aso nga may upod nga abo sa Mount Canlaon kaina sang aga Lunes. Santo sa monitoring sa Vivaux, una nga nagbuga sa aso ang Bulkan 728 Tubtob alas 7:38 sang aga nga naglawig sang 10 minutos. Ginsundan pag-inini sa masobre sa kaoras nga pagbuga, humaling 9:20 Tubtob alas 10:54. Naglabot sa 300 metros ang katason sang ukon ang kataason sang aso nga ginbuga kag 25 na record nga volcanic earthquakes. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. Gani wala ginakuha sa Vivaux ang posibilidad nga liwat ini maglupok. Since nasa alert level 2 pa rin po tayo, so it means na possible po na magkaka-experience tayo ng mga ash emission every now and then. Saka yung mga VDs po natin ay matataas din po every day. And it means po na mayroon pa rin po na activity going on inside the volcano na it could lead to explosion or mga ash emission. Mga kapuso, First SB members ng Zaraga, Iloilo nagahulat pa sang order sa Department of the Interior and Local Government kung magapungko nga alkalde. Natigayon kay na sang aga ang flag raising ceremony sa Zaraga, apisar wala sang alkalde kag vice-alkalde. Ginpahayag ni Sangguniang Bayan member Jeffrey Silveo nga wala pa sila may nabaton nga authorization sa ombudsman nga mag-a-assume sila sa opisina matapos nga gindismiss si Zaraga Mayor Maria Jofel Soldevilla kag Vice Mayor Michael Omar Lacson sa pwesto bangod sang kaso nga grave abuse of authority. Magapangayo man ini sang guidance sa probinsya agud magian sang masunod nga tikang agud hindi mabudlayan ang pumuluyo. Kung ako lang gid nga ayo sa inyo since nagahulat-hulat kita sang decision sang DLG at the same time sang ombudsman kung ano man tong idato ang aton yang obligasyon kag responsibilidad para sa aton nga banwa, sa aton nga pumuluyo isigi-sigion kadang. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o kung sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. Apat ang may chance kung magdaog sang tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas sa 1,000 pesos daily kag 7,500 pesos weekly cash prizes. Bantayan man ang jingle sa network promo nga ginkanta ni The Clash 2025 Big Winner Jong Madaliday. Ang official sending of entries nagumpisa sa October 18 tubtob December 26, 2025. Pwede maghulog sang entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, kag selected outlets sa Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsites ang GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Mga puso, nakagawa na sa Park and Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Ramil. Butang ipapanaog na sa pag-asa ang tanan nga wind signal sa pungsod. Mag-apekto man sa gihapon ang ikog sini sa iban nga bahin sa Luzon. Posible man nga magpaulan ang localized thunderstorms sa iban pang bahin sa Pilipinas. Base naman sa datos ng Metro Weather, may chances ng pag-ulan sa iban pang parte sa Western Visayas, sa Aklan, Antique kag Negros Island region. Posible man ang pag-ulan sa iban pang bahin sa pungsod.
Mga kapuso, 66 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.